Bago pa man sumapit ang 35 na kaarawan ni Helen, isang matinding dagok ang dumating sa kanyang buhay. Iniwan siya ng kanyang minamahal na asawa, si Ben. Hindi dahil sa pagkamatay, kundi dahil sa pagtataksil. Iniwan siya para sa isang mas bata, mas masigla at bagong dating sa kanilang lugar. Isang nurse na nagngangalang Talia. Bagong graduate si Talia mula sa kursong medisina at agad nakahanap ng trabaho sa kanilang lugar. Ngunit hindi lang trabaho ang hinanap niya, kundi pati ang puso ng isang lalaking may asawa na. Si Ben, isang matangkad, gwapo at masipag na veterinaryo na nagtatrabaho sa kanilang sakahan. Sa simula, simpleng usapan lang tungkol sa panggagamot ng hayop at tao. Hanggang sa naging mas madalas ang pagkikita, mas mahaba ang kwentuhan at mas malalim ang nararamdaman. Nang sabihin ni Ben na aalis na siya, parang gumuho ang mundo ni Helen. Ben, wag naman. Naiiyak at nagmamakaawang sabi ni Helen. Paano na kami? Paano ng mga bata? Lumuhod siya at nakiusap. Umiiyak na para bang batang nawala ng sandigan. Pero walang nagbago. Paulit-ulit lang ang sagot ni Ben. Hindi niya pababayaan ang mga anak. Pero si Talia daw ang tunay niyang mahal. At sa isang iglap, umalis siya. May dalang isang maleta, iniwan ang lahat. May dalawa silang anak. Si Peter na 5 taong gulang at si Susan na 3 taong gulang pa lamang noon. Mga batang walang kaalam-alam kung bakit biglang nawala ang kanilang ama. Lumipat si Ben sa karatig na bayan kasama ang bago niyang asawa. At si Helen, naiwang wasak at mag-isa. Umiiyak si Helen araw-araw, pero isang araw, pinunasan niya ang kanyang luha. Hindi tama na nakikita siya ng kanyang mga anak na laging ganito. Kaya kahit mahal na mahal niya pa si Ben, pinilit niyang patayin ang pag-ibig na yon sa kanyang puso. Naghanap siya ng trabaho, nagbanat ng buto, at ginampanan ng papel ng isang ama at ina. Siya ang naging haligi ng tahanan. Siya ang sandalan. Siya ang lahat. Maraming pangako si Ben, pero nanatili lang yon sa salita. Sa loob ng 10 taon, ni minsan hindi siya bumisita. Hindi niya nakita ang paglaki ng kanyang mga anak. Paminsan-minsan, nagpapadala siya ng kaunting pera. Pero kahit simpleng birthday card, wala. At ang mas masakit, 100 kilometro lang ang layo niya. Pero parang napakalayo. Noong una, hinahanap pa ng mga bata ang kanilang ama. Nasaan si Papa? Umiiyak na tanong ni Peter. Uuwi pa po ba siya? Mahinang tanong ni Susan. Pero habang tumatagal, nasanay na sila. Nasanay sa kawalan. At si Helen, nasanay ng maging matatag. Nagtatrabaho siya sa kantina ng sakahan tuwing panahon ng taniman at anihan. At kung walang trabaho roon, nagbabanat siya ng buto sa bukid. Ginawa niya ang lahat para hindi maramdaman ng kanyang mga anak ang kakulangan. Hindi na siya tumitingin sa ibang lalaki. Sa kanya, ang mga ito ay paalala ng sakit at pagtataksil. Unti-unti, naging parang makina si Helen. Trabaho, bahay, mga anak. Paulit-ulit. Walang saya, walang pahinga, walang sariling buhay. Pero may isang bagay na nagbibigay ng liwanag sa kanya. Ang makita ang kanyang mga anak na lumalaki ng maayos. Masipag mag-aral, may pangarap, at yon ang naging dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Ngunit kapag gabi, kapag tahimik na ang lahat, doon lumalabas ang sakit. Tahimik siyang umiiyak. Iniisip ang buhay na nawala sa kanya. Ang pagiging babae na hindi niya na naranasan. Walang yumayakap, walang umaalalay, walang nagmamahal. Pero pagsapit ng umaga, parang walang nangyari. Gigising siya at muling haharap sa mundo. Nagluluto siya, naglalaba, nananahi ng damit, tumutulong sa takdang aralin ng mga anak.
Mahusay siya sa mathematics noon, pero dahil sa kahirapan, hindi niya ito nagamit para magkaroon ng propesyon. Maaga siyang nag-asawa, at doon na nag-iba ang direksyon ng kanyang buhay. At isang araw, dumating ang balitang hindi niya inaasahan. Patay na si Ben. At si Talia, nasagasaan ng bus ang sinasakyan nilang service vehicle sa isang tawiran. Isang trahedyang nagwakas sa kanilang buhay. Umiyak si Helen kasama ang kanyang mga anak. Kahit matagal na silang hindi nagkita, masakit pa rin. Naawa siya kay Ben, kay Talia, kahit na siyang dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Hindi niya naisip na karapat-dapat sila sa ganong klase ng kamatayan. Naisa na ni Helen na pumunta sa burol, pero nalaman niyang sa lungsod ililibing ang dalawa. At doon niya nalaman ang isang bagay na lalong gumulo sa kanyang damdamin. May anak si Ben at si Talia, isang batang babae, 10 taong gulang, iniwan ng mag-isa. Hindi siya kayang alagaan ng mga magulang ni Talia. May sakit na ang mga ito, halos hindi na makalakad, at ang ibang kamag-anak ay tumanggi. Maging ang kapatid ni Ben, na noon ay sumusuporta pa sa kanyang pag-iwan kay Helen, ay agad nagsabi, "May 4 na akong anak, hindi ko na kayang magdagdag pa." Walang pakialam na sabi ng kapatid ni Ben. Matapos ang libing, may isang desisyong ginawa ang mga kamag-anak ni Ben at Talia. Ipapadala ang batang si Amanda sa ampunan. Nang marinig yun ni Helen, parang may kumurot sa kanyang puso. Hindi na siya mapakali. Habang nagluluto sa kantin, nagiging lutang siya. Minsan, napapasobra ang asin sa ulam. Minsan naman, nalalagyan niya ng asukal ang patatas. Napansin yon ng kanyang amo. Sa una, pinagalitan siya. Pero kalaunan, naunawaan niyang may bumabagabag kay Helen. "Helen, ano bang nangyayari sa'yo?" tanong ng kanyang amo. At doon bumigay si Helen. "Hindi ko po maalis sa isip ko si Amanda. Oo, hindi ko siya kilala pero anak siya ni Ben at minahal ko si Ben." Huminga siya ng malalim, pilit pinipigil ang luha. "Akala ko nakalimutan ko na siya, pero masakit pa rin, lalo na kapag naiisip ko ang huling sandali niya." At saka niya sinabi ang pinakamabigat. "Isipin mo, isang bata, sabay na nawala ng magulang, tapos ayaw pa siyang tanggapin ng sariling kamag-anak." Napailing ang kanyang amo. "Helen, ano bang iniisip mo? Huwag kang magpadalos-dalos." Pinagsabihan siya, may sarili na siyang mga anak na kailangang buhayin. Malapit nang mag-college si Peter at lumalaki na rin si Susan. Hindi biro ang magdagdag pa ng responsibilidad. Pero kahit alam ni Helen ang lahat ng yon, may isang bagay na hindi niya kayang labanan. Ang awa sa isang batang walang kakampi. Yumuko sa Helen, tahimik na nag-isip. At sa huli, nagdesisyon siya. Pumunta siya sa karatig bayan. Hinanap ang batang si Amanda. Natagpuan niya si Amanda kasama ang matandang lolo at lola nito. Parehong may sakit at halos hindi na makalakad. Umiiyak ang matatanda, hindi nila kayang alagaan ang bata. "Gusto sana naming isama siya pero hindi na namin kaya," lumuluhang sabi ng lola ni Amanda. May mga mababait na taong tumulong sa libing pero walang gustong umako sa responsibilidad ng bata. Nang malaman nila kung sino si Helen, nagtaka sila. "Bakit mo siya kukunin? Hindi ba't ikaw ang iniwan ng anak namin?" Ngunit simple lang ang sagot ni Helen. "Anak siya ni Ben, kapatid siya ng mga anak ko. Paano ko naman siya magagawang pabayaan?" Napahanga ang matatanda. Hindi nila inaasahan ang ganoong kabutihan. Pinasalamatan nila si Helen ng buong puso. Dahil sa kanya, naligtas si Amanda sa ampunan. Si Amanda ay isang mabait at tahimik na bata. Magalang, mahiyain, ngunit punong-puno ng lungkot. Madalas siyang umiiyak, hinahanap ang kanyang mga magulang. "Miss ko na si Mama at si Papa," mahinang sabi ni Amanda. At si Helen ginawa ang lahat para pagaanin ang sakit na nararamdaman niya.
Magiging okay din ang lahat, anak. May kuya at ate ka na, hindi ka nag-iisa. Mahigpit niyang niyakap si Amanda. Parang natagpuan ng isang ligtas na kanlungan. Hindi pinilit ni Helen na maging ina kay Amanda. Hindi niya pinalitan ang nawala. Sa halip, naging kaibigan siya. Ginabayan ito at naging sandigan. Ngunit hindi lahat ay masaya. Hindi tinanggap ni Peter at Susan si Amanda. Para sa kanila, si Amanda ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang ama. Patawarin niyo na, nagmamakaawang sabi ni Helen. Hindi kasalanan ni Amanda ang nangyari. Kapatid niyo siya. Pero parang bingi ang kanyang mga anak. Hindi sila nakinig. At doon nagsimula ang isang tahimik na pahirap. Hindi nila pinapansin si Amanda. Parang hindi siya umiiral. Kapag kakain, hindi siya tinatawag. Kapag nanonood, pinapaalis siya. Hindi nila binabanggit ang kanyang pangalan. Maging si Susan na kasama niya sa kwarto, gumuhit pa ng linya sa sahig. "Huwag mong tatawirin to matigas na sabi ni Susan. At kapag nilabag yon ni Amanda, sinasaktan siya, tahimik at walang nakakaalam. Pero hindi nagsusumbong si Amanda. Hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, mas mabuti na ito kaysa mapunta sa ampunan. Kitang-kita ni Helen na hindi pa rin tanggap ng kanyang mga anak si Amanda. Pero umaasa siya. Umaasa na darating ang panahon na magiging maayos din ang lahat. Dahil sabi nga nila, panahon ang naghihilom ng sugat. Pero lumipas ang mga taon at walang nagbago. Lumaki ang mga bata at si Peter nakatapos ng high school. Lumuwas ng lungsod para doon mag-aral bilang mekaniko. Si Susan naman ay nangangarap maging doktor. Suportado ni Helen ang kanilang mga pangarap. Ginawa niya ang lahat para maitaguyod ang kanilang kinabukasan. Pero hindi niya kinalimutan si Amanda. Sa halip, mas lalo niya itong binigyan ng atensyon. Hindi napapansin ng kanyang mga anak na nahahati na ang puso ni Helen sa pagitan nila at kay Amanda, na tinatawag nilang sampid kapag wala si Helen. Isang salitang masakit, isang salitang tumatagos sa puso ng bata. Laging binabantayan ni Susan si Amanda para siguraduhin na wala itong kinukuha sa kanyang mga gamit, mga damit, mga make-up, mga personal na bagay. Nang ilipat ni Helen si Amanda sa dating kwarto ni Peter para magkaroon ng sariling espasyo, nakaramdam ng ginhawa si Susan. At si Amanda, mas pinili niyang umiwas. Mas tahimik ang buhay kung hindi siya nakikita. Dumating ang Pasko, umuwi si Peter mula sa lungsod. Mas matangkad, mas mukhang matured, pero sa puso ay parang bata pa rin. May dala siyang mga regalo. Isang jacket para kay Helen, isang make-up para kay Susan. Nasa hapag si Amanda. Tahimik, nakatungo, hindi halata, pero umaasa rin siyang may para sa kanya. "Oh, bakit ka dyan nakaupo? May regalo rin ako para sa'yo." Nakangiting sabi ni Peter at may halong panunukso. Kinuha niya ang isang malaking tsokolate mula sa kanyang bag. Nanlaki ang mata ni Amanda. Ngumiti siya at dahan-dahang tinanggap ang regalo. "Salamat po." Excited niyang binuksan ang tsokolate. Pero sa isang iglap, nagbago ang kanyang mukha. Hindi tsokolate ang laman, kundi isang piraso ng clay. Maayos na hinulma na parang tunay na tsokolate. "Peter, ano to? Nababaliw ka na ba?" Galit na sigaw ni Helen. Pero si Peter, tawa lang ng tawa. "Uy, maganda yan Galing pa yun sa school namin. Hindi na nila kailangan ng chewing gum. Isang buwan na yan." Tumawa si Susan, kasama si Peter at parang walang nasasaktan. Parang laro lang sa kanila ang lahat. Naiwan si Amanda sa kusina, tahimik na umiyak. Ang mga luha niya tumutulo sa peking tsokolate. Lumapit sa Helen, punong-puno ng galit at awa. "Huwag kang iiyak, anak. Bibilhan kita ng mas masarap pa dyan." At tinupad niya yon. Hindi niya kayang makita ang batang si Amanda na nasasaktan.
Lumipas ang mga buwan hanggang sa isang araw dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Si Julia, tiya ni Amanda sa panig ng kanyang ina. Mahigit 50 na si Julia. Walang asawa, walang anak, isang mananahi sa Maynila. Hindi niya kilala si Amanda noon pero nalaman niya ang kwento nito mula sa mga kamag-anak at naawa siya. Akala ni Julia masama ang kalagayan ni Amanda. Iniisip niya pinapahirapan ito ng dating asawa ng kanyang ama. Hinahanap niya si Helen at nang makarating siya, isang katotohanan ang kanyang natuklasan. Mahal ni Helen si Amanda. Inaalagaan, pinoprotektahan at tinatrato na parang sarili niyang anak. Ngunit napansin din ni Julia ang pagtrato ng mga anak ni Helen kay Amanda. Kaya naman, nagkaroon siya ng alok. Isasama ko na lang si Amanda. Ako nang bahala sa kanya. Nagulat si Helen. Agad siyang tumanggi. At si Amanda, ayaw din. Sanay na siya kay Helen. At kahit hindi perpekto ang buhay, mahal niya ito. Sinubukan ni Amanda na huwag pansinin ang lahat. Pero hindi tumigil si Julia sa pangungumbinsi. Mas maganda raw ang buhay sa Maynila. Mas maayos na edukasyon, maluwag na tirahan, may mga parke, museum at aklatan. At higit sa lahat, hindi siya masasaktan doon. Nag-iisa si Julia sa bahay at unti-unti na siyang nilalamon ng lungkot. Helen, gusto ko lang tumulong. Alam ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan mo. Nakikiusap na sabi ni Julia. Alam ni Julia ang katotohanan. Mahal ni Helen ang 3 bata, pero hindi pareho ang sitwasyon. Napatawad mo ang asawa mo, pero ang mga anak mo ay hindi pa. At totoo yon, ang galit ni na Peter at Susan kay Amanda bumabagsak. Habang buhay nila itong dadalhin, at si Amanda ang masasaktan. Napayuko sa Helen. Minsan pakiramdam ko, may mali akong ginagawa. Mahal ko silang lahat pero parang magkakaaway sila. Naluluha niyang sabi. 3 pusong magkakaugnay pero tila magkakalayo. Lumalaki na si Amanda. Papasok na sa mas sensitibong yugto ng buhay. At hindi alam ni Helen kung hanggang kailan niya kayang protektahan ng bata. Natatakot ako. Umiiyak na sabi ni Helen. At nahihiya ako kay Amanda. Pinangako kong hindi ko siya iiwan. Hindi ka nagsisinungaling, malumanay na sagot ni Julia. Hindi lang talaga nangyari ang inaasahan. Minsan, hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan din ng tamang desisyon. Hindi nila alam, may isang batang nakikinig sa likod ng pinto. Si Amanda. Narinig niya ang lahat. Ang sakit, ang dilema, ang paghihirap ng babaeng itinuring niyang ina. At doon nagdesisyon si Amanda, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Helen. Alam niyang kahit gaano siya kamahal ni Helen, ang kanyang presensya ay paalala ng nakaraan, ng sakit at ng pagtataksil. Kinagabihan, tahimik siyang lumapit kay Helen. Ma, sasama po ako kay Tita Julia. Mahina at matatag na sabi ng bata. Hindi napigilan ni Helen ang luha. Mahigpit niyang niyakap si Amanda. Anak, patawad. Susulat po ako. Bibisita po ako. 2 pusong nagmamahalan pero kailangan maghiwalay. At sina Peter at Susan nakaramdam ng ginhawa. Sa wakas, wala nang sampid sa kanilang buhay. Lumipas ang mga taon. Naging doktor si Susan, may sariling pamilya. Si Peter may trabaho na rin at pamilya sa lungsod. Paminsan-minsan ay umuuwi sila kay Helen. Si Amanda hindi siya nawala. Patuloy siyang sumulat kay Helen. At minsan ay dumadalaw pa. Tinupad ni Julia ang kanyang pangako. Pinalaki siya ng may pagmamahal. Lumaki si Amanda, nagtapos bilang fashion designer. Nagkaroon ng sariling butik at nag-asawa. Nakipag-ugnayan din siya kina Peter at Susan pero may distansya pa rin. Hindi napansin ni Helen kung gaano siya tumanda. Umabot siya ng 80 taong gulang. Mag-isa sa probinsya,
Tahimik, sanay na sa katahimikan. Isang araw ay dumating si Peter at mukhang problemado. "Ma, may problema kami," pagod na sabi ni Peter. Nag-asawa ng anak niya. Siksikan na daw sila sa maliit na bahay. May buntis pa at walang sapat na pera. "Ma, baka pwede nating ibenta ang bahay mo," maingat na sabi ni Peter. Napatulala naman si Helen. "Isa naman ako, titira anak. Isasama ka namin, hindi ka namin pababayaan." Nag-alinlangan si Helen. Takot siyang iwan ang tahanan na kinagisnan niya. "Paano si Susan? Baka magalit." "Ma, mayaman na siya." May bahid ng sama ng loob na sabi ni Peter. "May bahay, sasakyan, lahat." Naawa si Helen sa panganay. At muli, nagdesisyon siya. Ibenta ang bahay at sumama sa anak. Dahil yun lang ang kaya niyang ibigay. Mabilis na naibenta ang bahay ni Helen sa probinsya. At agad siyang dinala sa lungsod. Sa bahay ni na Peter at ng kanyang asawa na si Rosana. "Ma, dito na kayo. Mas maayos ang buhay dito." Nakangiti at mabait na sabi ni Rosana. "Hindi na kayo mahihirapan." Sa una ay masaya si Helen. Pakiramdam niya, tama ang kanyang desisyon. Nakatulong siya sa kanyang anak, nakatulong siya sa kanyang apo. Pero hindi lahat ay masaya. Si Susan nagalit. "Kung ganyan ang desisyon ninyo, di dyan ka na tumira." Matigas ang tono na sabi ni Susan. At mas masakit, may banta pa siyang binitawan. "Kapag pinalayas ka ng manugang mo, huwag kang pupunta sa akin. Wala kang matutuluyan sa bahay ko." Napangiti lang si Helen. Hindi niya kayang isipin na darating ang araw na yon. "Hindi naman nila ako palalayasin. Tumulong ako sa kanila." Pero minsan ang katotohanan ay mas mabigat kaysa sa inaasahan. Lumipas ang 1 buwan, 2, hanggang 6 na buwan. At doon, unti-unting nagbago si Rosana. Pinupunanan niya si Helen sa maliliit na bagay. "Ma, ang lakas niyong maglakad. Ang kalat niyong kumain. Ano ba yan? Maghapon na kayong teleserye." Naiinis na sabi ni Rosana. May dabog pang kasama yon. Hanggang sa umabot sa punto na iniinsulto na siya. Tinawag na marumi, mabaho, at higit sa lahat, pabigat. At si Peter tahimik lang, umiiwas ng tingin. Tuwing gabi, umiiyak si Helen sa kanyang kwarto. Tahimik, walang karamay. Naalala niya kung paano niya itinaguyod ang kanyang mga anak, kung paano niya ibinigay ang lahat. Pero ngayon, parang wala na siyang halaga. At isang araw, nagdesisyon si Peter. Ma, siguro mas mabuti kung sa nursing home na lang kayo." Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Helen. Anak, bakit naman?" Mahina niyang tanong. "Maganda naman doon, may pagkain, may kasama. Baka nga makahanap pa kayo ng makakasama." Napailing si Helen. "Anong sinasabi mo? Nung bata pa ako, hindi ko naisip yan dahil inalagaan ko naman kayo." Pero si Rosana, walang awa. "Bakit pa natin pinagtatalunan?" Naiinis na sabi nito. "Handa na natin ang gamit niya. Diyos ko, pagod na nga ako." Hindi na sumagot si Helen. Umiyak na lang siya, tahimik at mag-isa. Umalis sina Peter at Rosana. Parang walang nangyari. Parang hindi nila narinig ang pag-iyak ng kanilang ina. Dumating si Susan at galit na galit. "Kasalanan mo to!" Pasigaw niyang sabi kay Peter. "Kinuha mo si Mama. Dapat pinag-isipan mo." Ayaw din ni Susan na tanggapin ng ina. "May trabaho ako. Kailangan ko ng pahinga. Tsaka hindi papayag ang asawa ko." Pinag-usapan nila ang nursing home. Pero mahal. Hindi sapat ang pensyon ni Helen. Nagbulungan ang magkapatid. May napagkasunduan, pero hindi narinig ni Helen. At kahit narinig man niya, hindi na niya gustong malaman. Sa kanyang kwarto, tahimik siyang umiiyak. Ganito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo? Ganito ba ang gantimpala ng isang ina? Kinabukasan, lumapit si Peter at hindi makatingin. "Ma, maghanda na po kayo."
Saan anak? Nanginginig niyang tanong. Sa nursing home po. Wala nang magawa si Helen. Tahimik niyang inimpake ang kakaunti niyang gamit. Wala nang luha, wala nang reklamo. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Isinakay siya ni Peter sa sasakyan ni Susan. 3 silang bumiyahe, patungo sa hindi niya alam kung saan. Sa biyahe, nakaramdam ng kakaibang kapayapaan si Helen. Iniisip niya baka mas maayos nga sa nursing home. Mas tahimik, mas maaalagaan siya. At sa gitna ng pagod, nakatulog si Helen. Ngunit nang siya ay magising, nanlaki ang kanyang mga mata. Nanlamig ang kanyang katawan. Sementeryo? Anak, saan niyo ako dinala? Buhay pa ako. Sigaw ni Helen na puno ng gulat at takot. Mamuhay ka lang, ma. Dito ka natitira. Walang pakialam na sabi ni Susan. May maliit na bahay sa loob ng sementeryo. Isang guardhouse. Maayos naman dito. May kalan, may matutulugan. Sabi pa ni Peter. Para kay Helen, parang hinukay na ang kanyang sariling libingan. At saka kukunin ko ng ATM mo, ma. Ako nang bahala sa gastos mo. Dagdag pa ni Susan. Sa sandaling yon, naunawaan ni Helen. Itinatapon na siya ng sarili niyang mga anak na parang basura. Lumapit ang tagabantay ng sementeryo. Isang lalaking gusgusin at mukhang lasing. Oh, eto na ba ang matanda? Hinila siya palabas ng sasakyan. Halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Takot, panghihina at kawalan ng pag-asa. At sa mismong sandaling yon, may sumigaw mula sa gate. Isang eleganteng babae ang lumapit. Maganda, desente at may kumpiyansa. Si Amanda. Anong nangyayari dito? Bakit nandito si Mama? Wala kang pakialam, sigaw ni Susan. Pamilya namin to. Amanda, anak, umiiyak na sabi ni Helen. Yumakap siya kay Amanda at isinumbong ang lahat. Dito niyo iiwan si Mama? Sa sementeryo? Sa hindi kilalang tao? Galit na galit niyang tanong. Mayabang namang sumagot si Peter. Nanay namin siya. Kami ang magdedesisyon. At hindi ko kayo pipigilan. Kumaway siya sa sasakyan. May bumabang lalaking matangkad at matipuno. Biglang umatras sina Peter at Susan. Natakot, maging ang bantay ay tumakbo pabalik. Hinawakan ni Amanda si Helen. Mahigpit at may paninindigan. Sasama ka sa akin, ma. Doon ka titira sa bahay ko. Ngumiti ang lalaking kasama niya. Siyang anak ko, si Philip, ang apo mo. Amanda, bakit? Hindi naman kita nabigyan ng lahat noon. Nahihiyang tanong ni Helen. Hindi totoo yan, ma. Ibinigay mo sa akin ang pinakamahalaga, ang pagmamahal. Nang wala akong kakampi, ikaw ang sumagip sa akin. Kaya ngayon, hindi kita pababayaan. At huwag mong sisisihin ang sarili mo dahil itinuro mo sa akin kung paano magpatawad. Niyakap ni Helen si Amanda. Umiyak siya. Pero sa pagkakataong yon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Sa huli, hindi ang kadugo ang nagligtas kay Helen, kundi ang batang pinili niyang mahalin. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman ni Helen ang tunay na kapayapaan. Sa tahanan ni Amanda, hindi siya isang pabigat, hindi siya isang obligasyon, kundi isang ina na minamahal. Tuwing umaga, gigising siya sa amoy ng bagong lutong pagkain, sa tunog ng tawanan, sa boses ng batang si Philip na masayang tatawag ng lola. At sa bawat tawag na yon, unti-unting naghihilom ang sugat sa kanyang puso. Hindi na niya iniisip ang nakaraan, hindi na niya iniisip ang sakit na dulot ng kanyang sariling mga anak. Dahil sa wakas, naramdaman niya kung ano ang tunay na pamilya. Si Amanda, ang batang minsang itinuring na iba, ang siyang naging tunay na anak. Ma, kain na po! Isang simpleng tawag pero punong-puno ng pagmamahal, paggalang at pagpapahalaga. Isang araw, habang nakaupo si Helen sa may bintana, pinagmasdan niya ang tahimik na paligid. Napangiti siya. Salamat! Sa pangalawang pagkakataon. Sa kanyang mga mata, wala nang lungkot, wala nang hinanakit.
kundi kapayapaan. Hindi niya na inalala pa sina Susan at Peter, gaya ng ginawa nitong paglimot sa kanya. At wala na rin namang pakialam si Helen, dahil para sa kanya, hindi niya na anak ang mga taong itinapon siya na parang basura, pagkatapos ng lahat ng hirap at sakripisyo na ibinigay niya sa mga ito para sila ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, sa mundong ito, may mga anak na nakakalimot. Nakakalimot sa sakripisyo, nakakalimot sa pagmamahal, nakakalimot sa ina, na minsang naging mundo nila. Pero lagi nating tandaan, ang magulang kayang isakripisyo ang lahat para sa anak, pero minsan ang anak ay kayang kalimutan ang lahat para sa sarili. At para sa mga anak, huwag mong hintayin na mawala ang magulang mo bago mo ma-realize kung gaano sila kahalaga. At higit sa lahat, huwag mong sukatin ang pamilya sa dugo dahil minsan ang tunay na anak ay pinipili, hindi ipinapanganak. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.